We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Isang tindero ng isda sa Lipa City Public Market inireklamo dahil sa umano'y pandaraya sa ilang mamimili. DepEd nagbabala sa mga guro na ipinagbabawal ang pagbebenta at pagre-require sa mga mag-aaral na bumili ng booklets para sa Catch Up Friday. Kalidad ng itlog sa tinaguriang Egg Basket of the Philippines apektado na rin. At daing nabangus pang 14 sa best saltwater fish dishes in the world ng food website na Taste Atlas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inireklamo ang isang tindero ng isda sa Lipa City Public Market dahil sa umano'y pandaraya sa ilang mamimili. Pero ang naturang tindero itinanggi ang paratang. Narito ang report ni Denise Abante. Personal na dumulog at nakipag-usap sa pamunuan ng Lipa City Public Market ang tindero ng isdang si Feric. Siya ang itinuturo ng isang mamimili na nagbenta ng isdang kulang umano sa timbang. Yun ang doon mo, te, kuya, ng timbang. Naka-video ka, te, ah. Timbang mo yan, te. Timbang mo, tanggalin mo muna yan. Naka-video ka, kuya. Didimanda kita. Sa videong ito ng mamimili, maririnig ang kanyang reklamo na kulang sa timbang ang sanay 1 kilong tilapia na pinamili na muling timbangin sa timbangan ng ibang tindera. Ang tindero sa video, ilang beses na umanong inirereklamo sa social media ng ilang mamimili kaya minabuting ipatawag na ng pamunuan ng pamilihan. Pero itinanggi nito ang umano'y pandaraya. Diyan naman po sa palengke po talaga ng Lipay, sadyang wala naman sadyang dadaya po diyan. Ibinibigay namin ang tamang presyo lang po talaga doon. Ipinahahanap na ng pamunuan ng palengke ang nagpost sa social media hinggil sa umano'y pandaraya sa kanya ng naturang tindero ng isda para mabigyang linaw ang isyu. Mag-hagin po kayo ng formal na complaint dito sa aming tanggapan at agarang aksyon natin yan. But anyway, sinasabi nga po natin, iniimbestigahan po natin yan, pinag-aaralan kung may katotohanan po ba ang mga reklamo. Bagamat may ilang nagrereklamo, malaki naman daw ang tiwala ni Aling Emma sa mga suking niyang tindera ng isda. Payo niya sa kapwa niya mamimili. Ngayon, pag nalinis na, mababawasan talaga ang timbang. Kung gusto nila, titimbangin ng may hindi pa linis. Then, pagkatapos malinis, timbangin ulit. Yun ang pinakamagaling. Patuloy ang isinasagawang monitoring at pakikipag-usap ng pamunuan ng pamilihan sa mga nagtitinda sa pamilihan upang matiyak na tama ang timbang na ibinebenta. Samantala, hinikayat din nila ang mga mamimili na gamitin ang 3 timbangan ng bayan. 2 rito ang nakatalaga sa isdaan at 1 sa complaint desk upang matiyak na nasa tamang timbang ang pinamili. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Apektado na rin ng mainit na panahon ang kalidad ng itlog sa tinaguriang Egg Basket of the Philippines ayon sa LGU. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, hindi lang daw tao ang nasa-stress ngayong nakararanas ng mainit na panahon, pati na rin ang ilang mga manok sa poultry farm kaya naman bumababa ang kalidad ng produksyon. Pagpasok pa lamang ng buwan ng Marso, matinding init na ang nararanasan sa ilang bahagi ng Batangas. Sabi ng Pag-asa, epekto pa rin ito ng easterlies o ang hangin nagmumula sa dagat Pasipiko na nagdudulot ng maalinsangang panahon. Kasalukuyan po, easterlies po yung nakakapekto sa lakahang
Calabarzon at Mimaropa. Dahil po dito, mararanasan po ng Calabarzon at Mimaropa ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorm po sa hapon or sa gabi. Ang init na yan, nakakaapekto na raw sa produksyon ng itlog sa ilang manukan sa bayan ng San Jose, Batangas. Bagamat maraming supply, apektado naman daw ang kalidad ng mga itlog ng manok. Pansin daw ito ng tauhan ng isang poultry farm na si Irene. Ang nagiging epekto nito, yung pagliit ng itlog. Yun ang nagiging epekto niya. Sa awa naman Diyos, ang supply natin, ayos pa rin yung pagsusupply natin sa kanila, sa buyer natin. Bukod daw sa pagliit ng itlog, may ilan ding mas manipis ang shell at bumababa ang shelf life dahil hindi gaanong maganda ang naging production nito. Ayon sa municipal agriculturist, posibleng nai-stress ang mga manok sa init kaya hindi ito makapangitlog ng maayos. Parang tao din, mainitin ang ulo, mainitin ang pakiramdam. Yung concentration na supposed to be dapat sa production dahil sa init, so yun yung lagi nilang nararamdaman. Bagamat nararanasan ang pagliit sa sukat, mas gusto pa rin daw ng retailer na si Ray mula Taguig na sa San Jose, Batangas kumuha ng itlog. Marami nagsasabi pag parting sa north, medyo madali daw masira yung egg gawa ng sobrang init. So compare mo dito sa Batangas Farm, alam mo naman napakalamig ng atmosphere dito, malamig yung klima. Gawa ng siyempre nasa panahon niyan, kung na-expose yung egg sa init, so may tendency na madaling masira. Kada linggo raw ang isinasagawang monitoring at check-up ng Municipal Agriculture at Veterinary Office sa mga manukan sa bayan. Payo ng Municipal Agriculturist sa mga poultry farm owners, yung paglalagay ng electrolytes, wag pawawala ng tubig ang kanilang mga manok. And then another, yung ventilation ng kanilang building. Sa lahat ng ating mga suppliers at saka mga producers dito sa San Jose, Batangas, we encourage you na panatilihin na well-hydrated yung mga manok, free from stress, and then coordination lang sa inyong mga local veterinarians at saka sa aming opisina pag may mga problems tayo. Sabi ng Pag-asa, ang init na nararanasang ito hindi pa ang opisyal na pagpasok ng tag-init kaya asahan pa raw ang mas mainit na panahon sa mga susunod na buwan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nagbabala ang DepEd sa mga guro na ipinagbabawal ang pagbebenta at pagre-require sa mga mag-aaral na bumili ng booklets para sa Catch-up Friday. Samantala, umalma ang ilang magulang sa umano'y kakulangan ng mga reading material. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ito ang opisyal na pahayag ng Department of Education o DepEd tungkol sa mga reklamong natatanggap nila tungkol sa mga school personnel na umano'y nagtitinda at nagre-require sa mga estudyanteng bumili ng mga booklet para sa Catch-up Fridays. Ayon sa mga netizen, may kakulangan daw kasi sa reading materials ang ilang eskwelahan at sa sariling bulsa pa raw ng mga guro kinukuha ang pambili ng mga reading materials. Ang paliwanag ng DepEd, hindi kailangang gumastos. Gamitin daw ang mga librong available sa silid-aralan. Gayon din ang aklat na mayroon sa bahay ng isang mag-aaral. As a matter of fact, meron po tayong modules, napakarami pang modules na pwedeng magamit. At kahit yung ating old textbooks, pwede rin magamit sa ating reading activities. Wala pa naman daw reported case sa Batangas City ayon sa kagawaran. Mahigpit daw sila sa paalala sa mga guro na huwag maningil at magbenta sa mga magulang at estudyante. Dapat tayo magbase dun sa ating DepEd Order number 19-2008, yung no collection policy. Talaga naman dito sa atin, sa public schools, bawal talaga yung mangolekta ng kahit katiting na amount mula sa ating mga estudyante. Tiniyak na hindi mawawala ng babasahin ng mga mag-aaral. Sa library hub na ito sa Batangas City, iniingatan ang mga reading materials. Pwedeng dito humiram ang mga eskwelahan ng aklat na magagamit sa Catch-up Fridays. Welcome na welcome po silang manghiram po dito ng books. Wala pong rason upang ang ating mga ay mangolekta po ng bayarin sa ating po mga eskwela, sapagkat napakadami po nating materials na pwede pong mahiram dito po. Isa sa ilalim daw sa investigasyon ng mga teaching at non-teaching personnel sakaling masangkot sa gawain. Ipinatutupad ang Catch-up Fridays para makahabol sa reading and comprehension skills sa mga estudyante na apektado ng pandemya. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tinukoy ng BFP ang mga fire-prone barangay sa Lipas City kung saan tinuruan din ang mga residente ng tamang paggamit ng fire extinguisher. Alamin yan sa report ni Denise Abante.
Sa unang 2 buwan pa lang ng taon, kabi-kabilaan na ang naitalang sunog sa Batangas City at Lipa City. At ngayong pumasok na ang buwan ng Marso na tinaguri ang Fire Prevention Month, tinukoy ng Lipa City BFP ang ilan sa mga barangay na fire-prone sa lungsod. Ang mga lugar na ito ang ilan sa kanilang pinakatututukan. Ngayong mainit ang panahon daw kasi kadalasang marami ang mga naitatalang sunog ayon sa BFP. Bugtong na Pulo, at ito po yung padalwa po yung itong Santo Toribio. Kadalasan po dito sa area na ito ay dikit-dikit ang bahay. Kaya kapag magkakameron po ng sunog ay talagang mabilis kumalat po ang apoy. Kabilang rin ang Barangay Balintawak sa mga natukoy na fire-prone area kung saan nakatira ang mga residenteng sina Gina at Catherine. Kapansin-pansing dikit-dikit ang mga kabahayan sa lugar pero batid naman daw nila ang pag-iingat para makaiwas sa sunog. Tatanggalin ang mga nakasaksak sa switch tsaka i-off yung tangke ng gasol. Nandun pa rin po yung pangangamba natin kasi yun nga, mas prone po yung sunog pag dikit-dikit yung bahay. Pag po aalis, dapat po chine-check muna yung mga saksakan. Matatanda ang ilang kabahayan ang nasunog sa Barangay Bugtong na Pulo noong 12 ng Pebrero ngayong taon kung saan naapektuhan ang mahigit 8 pamilyang nakatira sa lugar. Bilang aksyon, nagkaroon ng Oplan Ligtas na Pamayanan ng BFP Lipa sa naturang barangay kung saan tinuruan ang mga residente ng tamang paggamit ng fire extinguisher. Nag-conduct din po kami sa kanila na kasama dito yung seminar na ano yung nagiging sanhi, ano yung dapat gawin in case of emergency. Tinuruan din po namin sila kung paano gumamit ng fire extinguisher. Kahalagahan po nito at hindi lang po meron, kundi alam po kung paano po gamitin. Bukod sa mga paalala, may panawagan din ang Lipa City BFP sa mga prank callers. Ang emergency po ay hindi po ginagawang biro. Lalo na po na kami po na tumatakbo, maaari po kaming ma-aksidente. Huwag po tayo magpa-prank call. Kundi kapag talagang emergency po sa sunog na nandun po ay itawag po talaga sa amin. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, March 5, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng Laurel, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga defective aerial grounds at installation and energization ng mga transformer. Samantala sa Agoncillo, Batangas, ilang barangay din ang mawawala ng supply ng kuryente sa Miyerkules, March 6 na magsisimula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat ng mga poste at clearing ng mga linya. Alae! 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 Ikaw ay isang lamang dagat. Ano ka? Labay itapo. Bakit po? Kasi malaman. Starfish po. Bakit po? Kasi favorite ko po si Patrick sa SpongeBob. Dalagang bukid dahil ako ay isang dalagang Pilipino. Serena. Bakit? Galing ako naman yan. Serena. Bakit po? Para maging isda. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pinag-aaralan ng COMELEC ang mas mahabang oras ng pagboto sa 2025 midterm elections. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa ikakasang 2025 midterm elections, tinatarget ng COMELEC na simulan ng botohan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mas mahaba kaysa sa nakaraang barangay and SK elections. Ayon sa COMELEC, gagawin ito para bigyan pa ng mas mahabang oras sa mga Pilipinong makaboto. Bukod dyan, bagong teknolohiya raw kasi ang gagamitin sa 2025 elections. O paano ba katagal ang pag-shade pag ganito kadami ang pagbobotohan,
may maganon pa rin siguro tayong i-consider. An extension of the voting hours is a possibility. Magsasagawa naman daw ang COMELEC ng testing, pati ang time and motion study para sa bagong automated election system. Kung how many voters can that machine entertain. Kung mas madami siyang ma-entertain, baka hindi lang magiging 800 yung yung clustering natin. Alright. So, ganong pag-a-adjust. Nakikita rin daw ng komisyon ang posibilidad ng pagdaraos ng plebisito para sa charter amendment sabay sa mismong midterm elections. Kung sakali man daw kasing maisapinal at mapag-isa ang desisyon ng Kamara at Senado, hindi po pwedeng gawin ang plebisito ng mas maaga. Depende pa rin, pero according na sa sabi ng chairman, tinitingnan na yung possibilities na isasama sa ballot yung yes or no. Okay. Kaya sabi niya that there is a possibility that we will have a longer ballot. Samantala sa pagpapatuloy ng voter registration, barabarangay pa rin sa Batangas City ang sinusuyod ng COMELEC. May pag-uusap na rin daw sila sa pamunuan ng mga mall para gawin dito ang satellite registration. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakapanayam natin si Ms. Rodela Romero, ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, kaugnay sa paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Magandang hapon po, Ms. Romero. Magandang hapon, Ace, at sa inyong mga followers. Magandang hapon po sa lahat. Bukas nakaambang ipatupad ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ano po ba ang mga pangunahing dahilan nito? Yes, tama ka, Ace. Makakaranas po tayo ng mixed movement. Ibig sabihin, may produktong tataas ang presyo, kagaya ng gasolina, at meron naman pong rollback kagaya ng diesel at kerosene. Ang primary reason po, alam naman po ng lahat na net importers tayo ng petroleum products. Ibig sabihin, lahat ng petroleum products na ginagamit sa bansa ay inaangkat po natin sa ibang bansa. So ang primary reason po, una po, yung pag-delay ng interest rates na i-implement ng United States. So intended po sana na this coming March o itong ngayong Marso, bababa na sana yung mga interest rates. So strong ang dollar na mabigat on the part of other foreign countries na mahal ang produktong petrolyo. And then ang pangalawa pong kadahilanan o yung pagtaas ng inventaryo ng US crude. So tumaas po yung inventaryo nila na hindi nagagamit yung kanilang mga stocks. And then ang pangatlong kadahilanan po ng pagbaba, yung mga global economic indicators. Kagaya sa China, sabi nila mukhang nag-slow down yung mga economic activities. Tapos ito namang si Japan, naging weak yung domestic demand nila. At ang pang-apat na po kadahilanan sa pagbaba, yung po namang pinaplanong ceasefire between Israel and Hamas. Pero yung pong gasolina, may maliit pong pagtaas kasi alam naman po natin, nandyan pa rin yung mga lingering factors na para tumaas, kagaya ng OPEC supply cut, yung pong geopolitical conflict pa rin po sa Ukraine, at saka mga demand outlook ng ibang malalaking kumpanya. Okay po ma'am, nabanggit nyo na rin po itong geopolitical at itong global economic indicators. Paano po ba nakakaapekto ang international market at ito nga pong geopolitical events sa presyo po ng petrolyo sa lokal na merkado? So itong geopolitical conflict na nangyayari sa ibang bansa, bagamat malayo sa Pilipinas, dahil maliit lang yung diferensya ng world supply sa world demand, so kapag tumigil o na-disrupt ang supply na pinagkukunan nila, definitely apektado, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Itong nakaraan na sunod-sunod na mga linggo, di po ba isang mga reason yung pag-ano ng Houthi sa Red Sea. Kaya ang nangyayari, mas mataas ang presyo ng produktong petrolyo dahil mataas ang freight cost, at the same time yung premium sa insurance. Kasi instead na shorter route lang sila, umiikot pa sila bago makarating sa kanilang mga destination. Sa maiksing explanation po ma'am, ano po ba yung binabayaran natin sa kada litro ng langis? Siyempre, ang unang portion sa computation ng domestic pump price, yung presyo mismo sa pagkakaangkat natin. Diba? Kailangan yung import cost, tapos yung forex, yung foreign exchange, tsaka yung mga ilang necessary taxes, domestic taxes na ini-import natin sa produktong petrolyo.
Paano naman po tinutugunan ng Department of Energy ang mga issue sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at ano ang mga pangmatagalang plano po para dito? Sige, on a long term, ang presyo kasi, ang industriya ng langis, particularly the downstream oil industry mula sa importation ng crude material, ng crude, the raw materials, saka yung finished petroleum products, hanggang makarating ito sa mga retail outlet or the gas station, deregulated ang industry. Ibig sabihin, market forces ang ini-implement as far as prices is concerned. Ang unang mandato namin, siguraduhin na may magagamit tayong produkto sa bansa. Mas mahirap kasi na wala tayong mabili. So, at the same time, ang ginagawa din po ng Department of Energy, chine-check po namin yung compliance nito sa standards on quantity. Na kapag bumili ka ng 10 litro, 10 litro talaga ang ilalabas ng dispensing pump. At the same time, standards on quality. Okay po, may mga hakbang po ba ang kagawaran upang maprotektahan naman ang mga consumer po laban sa hindi makatarungang pagpepresyo ng mga produktong petrolyo? Despite na deregulated ang industry na market forces, makikita po natin na may mga areas na matindi ang competition. So ang ginagawa po talaga ng DOE, despite deregulated yung price doon sa petroleum product, yun nga, sinisigurado natin na protektado ang consumer para ma-check po nga namin yung kanilang standards ng quality at quantity ng nasabing produktong petrolyo. So kung meron man po kayong pagdududa sa mga nabibili yung produktong petrolyo, pwede niyo pong ipagbigay alam sa Department of Energy para ma-inspect po namin yung mga gasolinahan na yun o magawa na kaukulang aksyon. Maraming salamat po, Ms. Rodela Romero, ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maraming salamat, Sir Ace. Good afternoon po. Mga kapuso, pumanaw na po ang veteran at award-winning actress na si Jacqueline Jose. Naritong report ni Hazel Alviar. Kinumpirma ng management ni Jacqueline Jose o Mary Jane Gok na pumanaw na ang veteranang aktres. Sa pahayag ng kanyang anak ni si Andy Eigenman kanina, sinabi nitong atake sa puso ang ikinamatay nito. Huli siyang napanood sa GMA noong 2022 sa TV series na Bolera kasama si Kylie Padilla. Samantala, bumuhos naman ng heart reaction sa mga birthday photos na ito ni Bianca Umali. Tema sa kanyang birthday photoshoot ang kanyang karakter bilang si Tera sa upcoming series na Encantadia Chronicles Sangre. Ilang celebrities din ang nagpaabot ng pagbati sa kanyang kaarawan. Ang pambansang Ginoo David Licauco, certified Swiftie rin pala. Ibinahagi pa nito sa kanyang social media account ang ilang mga larawang kuha mula sa Taylor Swift The Eras Tour concert sa Australia kung saan kita ang kanyang saya. Tila kinilig naman ang isang Barda fan na nagkomentong parehas sa Swiftie ang tambalan nila ni Barbie Forteza. Samantala, parang wala ng katapusan ang problema ni Angela, ang karakter ni Jeneline Mercado sa Love Die Repeat. Ano pa kaya ang mga hamon na kanyang kakaharapin? Abangan yan mamayang gabi, 8:50 PM sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Production Coordinator, Publicity Writer, Wardrobe and Costumes Clerk at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Alae! 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 Kung lamang dagat kayo, ano kayo at bakit? Sirena. Bakit? Kasi pagka nakakita ka ng sirena, di ba nagagandaan yung mga tao doon, di ba? Sabi niya, ang ganda-ganda nun. Parang ako. No. Limasan. Ako. Nangagat. Bakit siya nangagat? May gusto ba akong pagdating? Siyempre, ano na, yan ang buhay nila eh. Goldfish. Bakit? Kasi gold duck. Tsaka nakakapunta sa iba't ibang bansa. Isda. Bakit po? Maganda rin sa paningin. Maganda sa paningin namin. Ako isang pating. Bakit? Kasi kinakatakutan ako ng tao. Ito ang GMA Regional TV.
Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, hindi pa opisyal na nagtatapos ang amihan season pero lalo pang humina ang northeast monsoon o hanging amihan kumpara nitong mga nakalipas na linggo. Hanggang extreme northern Luzon na lang umiiral ang amihan ngayon, habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Mimaropa at southern Luzon maliban sa Quezon at Mindoro provinces. Maliwalas naman ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa, maliban lang kung magka-localized thunderstorms na posibleng magdulot ng malalakas na ulan. Tampok sa isang Lenten exhibit ang mahigit 30 life-size na imahe ng mga santo at ni Jesucristo sa Ibaan, Batangas. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. La Pieta, Tres Caídas at ang pamosong Last Supper. Ilan lang yan sa 35 religious images na naka-exhibit sa Pilgrim Center sa Archdiocesan Shrine at Parish of St. James the Greater sa Ibaan, Batangas. Tampok pa ang iba't ibang santo na mukha ng pagpapalaganap ng pananampalatayang Katolisismo. Silang mga tinatawag na intercessors o tulay ng mga nananalangin sa Panginoon. Ipinararating namin ang mga message namin para tulungan niya kami makarating kay Jesus ang aming mga panalangin. Habang nagdadasal, di parang naluag ang kalooban, pakiramdam mo, masaya na, nagaan baga. 2018 nang simula ng religious activity na ito at ang ilan daw sa mga ito, siglo na ang tanda. Ang mga imahen galing sa iba't ibang pamilya sa bayan. Nagsisilbi raw inspirasyon ng mga life-size image na ito na maisabuhay rin ng mga tao ang ginawa nila sa panahon ni Jesucristo. Sa pagkakita nila ng mga santong ito, dadagdigan din nila ng yung pagkakataon na magbasa ng Biblia para maunawaan nila kung sino ang santong ito, ano ang kahalagahan niya sa buhay ni Kristo. Nakadisplay rin ang mga imahe ng sinasabing ina ng ilang apostoles na may mahalagang papel sa buhay ng Birheng Maria. Nasaksihan din nila yung una, mga paghihimala ni Kristo. Kaya kung si Maria po ay itinuturi nating ang pinakaunang alagad ni Jesus, sila po ay marahil masasabi din natin alagad ni Maria dahil si Maria mismo ang kasakasama nila. Hanggang March 23, 2024 ang itatagal ng exhibit. Bukas sa publiko mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Magpapatuloy sa Final Four na may twice-to-beat advantage ang Letran Squires sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament matapos nilang talunin ang Benil Greenies sa final score na 163. Nangunguna sa standing ang koponan ng Perpetual Junior Altas na may 8 wins, 1 loss na sinundan ng Letran Squires na may 7 wins at 2 losses. Pangatlo ang San Sebastian Staglets na may 6 wins at 3 losses. At pang-apat ang Mapua Red Rubins na may 6 wins at 3 losses. Mapapanood ang final games ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament sa March 16 sa GTV. Panlabing-apat sa best saltwater fish dishes in the world ang daing na bangus ng food website na Taste Atlas. Ating tikman yan sa report ni Paul Hernandez. Ang fish for all seasons na bangus, suwak pang sinigang o di kaya'y pang daing. Perfect ang match ang sinangag at itlog. Pwedeng pang agahan, tanghalian o kahit pa hapunan. Best seller nga raw ito sa isang kainan sa Batangas City. Mga estudyante po, mga family na nagbabanding po dito. Nabili po ng mga bangsilog. Crispy po. Top-rated na nga yan ngayon dahil sa listahan ng food guide and website na Taste Atlas, nakikipagsabayan ang ating daing na bangus sa buong mundo. Number 14 bilang best saltwater fish dishes in the world na binigyan lang naman ng audience rating na 4.3. Pinagmamalaki ko po ang bilang isang Pinoy na maging cook na makilala po ang ating bangus sa buong mundo.
buong Pilipinas. Kadalasang iminamarinade sa suka, bawang at iba pang spices. Saka naman ipiprito hanggang maging golden brown. Nakakadagdag pa raw sa linamnam nito ang lutong kung tama ang pagkakaprito. Ang Pinoy dishes, ilang ulit nang nahahanay sa listahan ng mga world's best tasting food. Patunay na nahuhuli na nito ang kiliti ng panlasa ng marami. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.